na si White. Ito na si White. Si White ay 0.6 si White. 0.6 si White. Hindi lang talaga sila nagkakalayo ng mga ibang ano talaga. 0.6 si White. Kailangan po talaga sa pag-aalaga ng ganito, nakatutok tayo. Kasi sayang kung sila po ay hindi mapa-deworm. Yun po kasi ang isa sa pumapatay sa mga ganitong alagain, sensitive na mga aso, na mga puppies. Madali naman po silang manuhan. Madali po silang bigyan ng mga gamot. Kasi unang-una, meron na silang panlasa. Kahit sa gatas, naku, pag narinig na po nila yung boses ko, talagang alam na nila yun. Naku, si mama ko, bibigay-bigay na naman siya ng gatas namin. Ayan, tapos na naman tayo kay White. 0.6 si White. Block. Diyan G-block. G-block, abrak ini. Diyan G-block. Diyan G-block. Ito na si Black. Ito magagaan po talaga sila. Kasi nga 1 month po nila ngayon. Kaya, sila, tutukan sa deworming. Kasi nga, ito yung isang nakakapatay sa kanila. Pag hindi sila natutukan. 0.7. Mabulaga. 0.7 siya. 0.7 siya. 0.7. Ayun, doon na naman tayo sa 0.7. Para ka lang nagpapa-dede sa kanila. 0.7. Tapos na po tayo sa ating deworming. Ayan na yung kanilang mga card. Yung napaka-importante po nito kasi inilalagay natin yan dyan sa kanilang mga mga record kung kailan sila diniworm, yan yung timbang nila. So, anin po sila? Si brown, si black, si white, si green, yellow, and blue.
Si brown po ay male, si black ay male, si white is female, si green ay female, si yellow ay female, at saka si blue ay male. 3 lalaki, 3 babae. Sila po ay 7, yung isa ay namatay na. Kasi masyado po siyang maliit na katulad ng isang green na hindi niya nakaya yung very late kasi nung ipanganak siya. Nakatulog na po kasi ako nung ipanganak yung dalawa ko. So akala ko 5 lang sila. And then paggising po namin ng around 5 o'clock, nakita namin may 2 maliit. Sila po yung nahuling ipinanganak. So yun, nung pinanganak sila, sabi ko sobrang liliit nung dalawa. So yun nga po, natutukan ko lang si green na maanuhan sila. So ayan, yan lamang po ang ating update ngayon. Kailangan talagang nakatutok tayo sa pagdi-deworm sa kanila. Kasi yun ang ikaliligtas ng buhay nila. Huwag nilang po kalilimutan, ito ang aming ginagamit sa aming pagdi-deworm. And then, kailangan din natin syempre yung pagtimbang. Importante yan. At saka kailangan natin syempre ng vaccination card para just in case may magkagusto sa kanila or kung loloobin at mayroong bumili, at least mamomonitor na meron silang talagang vaccine. Yun po. So yun lang. Yan na sila. Ayan na sila. Tulog-tulog na. Dahil sila po ay happy birthday nila ngayon. And then sila ay deworm. Si Black wala na, flat na siya. Itong dalawang ito naman, saan kayo pupunta? At tapos na kayo. Kasi pag naririnig na po talagang yung boses ko, ibig sabihin, sila po ay iinom na ng gatas. So, hinarangan ko niyan ngayon pansamantala dahil sila po ay tumatakas na. Ayoko po kasi magkasakit na last time po, yung pang third ay second na panganganak ng aming sinana. Yan si Nana. Nung manganak siya ng pang second ay isa lang ang nabuhay. Yung nga, ang nabuhay ay si Bibor. Siya lang yung nabuhay. Kaya lang, ang naging cause po nung kanyang survivor, kung tawagin ko po siya, yun nga, meron siyang, kumbaga sa child is special child, special dog. Kaya kung i-treat ko talaga po yan ay talagang may kiss, kung paano ko siya pinalaki, kung paano ko siya inalagaan nung hanggang sa makarecover siya. Yun po hanggang sa ngayon. Sa bawat pagkikita namin, may kiss po ako sa kanya. Talagang tinitreat ko siya as in special. Makikita mo po kasi isa itsura niya. Tsaka makulit po siya. Iba siya yun sa lahat ng naging aso namin na kasi nga survive. Siya yung nakasurvive, survivor. Iba yung feelings po pag ang aso mo nakaligtas sa isang sakit na parvo. Kahit sabi ko isa man lang maka-recover sa kanila ay hindi na masakit sa loob para damdamin mo yung mga, kasi unti-unti po silang nawala talaga. Siya lang yung naka-recover. Yan, tinanong ko. Ang bait-bait po niyan. Beboy! Borbor! Bebor! Kulit niyan. Pero, pag nakikita na po niya ako yan, nakasiksik sa sa hita ko, nakasiksik siya sa kilikili ko, ganun po siya maglambing. Kaya, sa bawat niya po sa akin, yung lapit niya, sa tuwing nandito po ako sa kwarto nila, garahe po kasi ito ng motor, wala yung motor ni Dada, kaya dito sila, maluwag-luwag kasi po makakapag ikot-ikot. Kumbaga, hindi sila ganun sa nakakulong. Kaya ito po talaga ay para sa kanila itong kwarto na to.
Yan, tinan mo. Pag umuulan po, nilalagay ko siya sa balkon namin kasi malakas ang tulo po dyan. So, yan, nagiging ano na rin namin, sampayan. Ito talaga ang ano nila, bahay nila. Yung isang aso, nandun sa gilid. Lahat po sila, inano ko muna. Ano tawag yun, may mga tali. Pera lang si Nana, kasi si Nana nga ay nagpapadede. Para hindi sila gasing maingay. Wait naman ito. Tulog na kayo, wait. Tulog na kayo. At tapos na yung dede ninyo. Mga bangas-bangas sila, Mamaya aanihin ko yung kanilang mga nguso. Bakit po ganyan? Kasi nga sa pagdedede sila nung gatas, naku, kanya-kanya sila ng masab. Nakakatuwa. Alam niyo po, nakaka-inspire mag-alaga ng ganitong mga aso. Ano yun? Ay, wag mo na, tika lang. So, yan. At doon na naman ako sa isang aso ko. Wait lang, Nay. At tatapusin ko lang ito. Yung aking isang Belgian naman. Siya naman yung aking aalagaan. Ang hirap, pero masaya sa kanilang kanilang pag-aalaga. So, ayan. Tapos na tayo sa deworming. Tapos na tayo sa deworming natin. Ayan, chinana. Tapos na tayo sa ating deworming. So, again, this is ang TV ni Nana. Salamat po sa inyong panonood ng aking mga videos. Kahit pa paano nakakapag-video pa rin kahit sobrang busy sa mga alaga, busy sa nanay na minsan nasa hospital kami. Kaya ang aking mga ang inyong pangunawa po ang aking hinihiling. Minsan wala ako sa aking premiere. Salamat po ng marami sa Panginoon. Bye-bye po.